conditions. Katatapos ko lang kumain. Mag-isa ko lang kasi salitan yung lunch and break sa line para laging may natitirang tao dun sa mga aircraft namin. And as you can see, sobrang init. Kaya sobrang itim ko na rin. Ang mga nakatoka kasi yung aeroplano sa amin is 88, 152 yun. Plus 2846 na 172. Tapos dadating pa yung dalawang 172 na mapupunta rin sa team leader ko. Patapos ko naman na din yung ground schooling ko sa CPL. Actually, pwede na nga rin ako lumipad. Kaso gusto ko muna mag-experience sa line ng 2 weeks. Then lipat ako sa flying operations na ulit for 172. So transition na ako for 172. So far, maganda naman experience sa line. More on pagde-depart and pagre-receive ng ACE ng aircraft, pagre-refuel, pag-fill up ng oil, marshalling. Yun lang naman masyado yung trabaho namin sa line. Pero ang problema lang, sobrang init lang talaga dito. Tapos pag naka-depart na lahat ng aeroplano, pag nasa rampa ka, wala kang masisilungan. So kailangan mo pumunta dun sa kubo namin. Kung tatanungin ako kung base or line, same lang naman, may both na pros and cons. Sa base, malamig at convenient. Pero pag walang scheduled inspection na aeroplano, wala ka rin gagawin. Dito kasi constant ka nagalaw sa line. Yun lang, mainit lang talaga. May mga nagra-run up na aeroplano kaya ingay. So ano ba yung pinagkaiba ng base tsaka line? Base maintenance, more on scheduled inspections. Pag sinabi natin scheduled inspection, yun yung mga 50 hours inspection, 100 hours, annual, mga iba't ibang klase ng inspection. Yun yan, scheduled maintenance. Yung pinakita ko sa last vlog na, ano yun? PTE test, pitot-static and ELT test. So, yun yung mga ibang mga test na mga ginagawa pa for specifically for avionics. Pero sa base yun. Pag sa line, nasa rampa ka, nasa airport ka mismo, wala ka sa hangar. Ito yung mga quick repairs na pwede mong gawin and yung mga troubleshooting compare sa base na almost routine yung gagawin nyo dun maintenance. For the rest of the day, sasama ko pa kayo kung ano pa yung mga ganap natin for today. This vlog could be a series of days na nasa line. But yun, technically ito yung buong araw. Line maintenance. What does it look like in line maintenance? What's up vlog? What's up vlog? Welcome to my guys. Depart na lahat ng aircraft namin. Tapos lahat ng full stop is doon nasa hangar namin. So mauna na kami. Mga alas 4, alas 3. Habang doon na sila bababa. Kaya doon na namin sila sasalubungin. Tapos diretso na post flight. Bukas ng cowling, check. Tsaka kailangan linisan yung spark plug. Kailangan mag-top up ng oil tsaka gas. Yun lang, mainit sa line. Nasaan? Gano'n ako kaputoy dati. Yan, after ng marshalling, pag-receive ng aeroplano, magpo-post flight naman na. Post flight, parang pre-flight lang din, parang 360. Pero ang gagawin mo lang, si fuel shuttle bag off, control wheel lock, ilalagay mo, check lahat, and ganun pa rin. Tapos after ng post flight, ipunin mo lahat ng pre-flight. Meron ding aircraft equipment checklist. So yan, pipill up lang tayo ng checklist for today. Tapos magpa-file natin. Pa-file natin to dun sa records or inventory ng aircraft natin. Tapos after nun, magko-compute naman tayo ng oras para malaman natin yung total time niya before overhaul, 50 hours inspection, tsaka 100 hours.
ayun guys, after mo mag-asikaso ng mga papel doon, yun lang naman, magpo-forward ka lang ng forwarding kasi tawag kapag magko-compute ka ng oras, yung mga total flight time na nilipad ng eroplano mo during the day. Tapos yung ko-compare mo yun sa oras na total due siya for TBO, 50 hours, 100 hours. Tapos pa-file mo yun sa inventory. Yun lang naman yung nakita nyo kanina. And after nun, papirma ka lang ng job card. Tapos, uwi ka na. So, uwihan ko na. So, lalakad lang ako po uwi. Lapit lang naman, pero kaya hindi na ako nagdadala ng call. So, ayun guys. Aviations, thank you for watching this vlog. Hope you like, share, and subscribe this video. And see you on my next vlogs. Sorry, Aviations.